Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala inyong Kuya Reg. And ngayon ang topic natin. Gusto mo bang matakot ang lalaki na mambabae? Tandaan mo na hindi mo siya basta-bastang mapapasunod kahit paiyakan mo siya. Sermonan mo. Magmakaawa ka or kahit na isubo mo at lunukin mo yung tamod niya. Nasa sayo yan. Nasa pag-handle mo yan ng sarili mo. Kaya ito, yung 7 tips ko sa inyo para matakot siyang magloko at tumatak sa isipan niya na ikaw yung babae na hindi niya kayang bitawan. So ano nga ba yung 7 tips para matakot ang isang lalaki na mambabae? Number 1, gawin mong malinaw ang standards mo. Dapat ipakita mo yung standards mo in action. Hindi yung puro salita lang. Dahil kung may ginawa siyang isang bagay na lumabag sa boundaries mo at pinatawad mo agad or tinanggap mo agad ng walang kahirap-hirap, sigurado uulit-ulitin niya ang kasalanan na yan. Dahil madali mo naman siyang mapatawad eh. 'Di ba? Kaya dapat ipakita mo na seryoso ka sa mga sinasabi mo sa kanya. Kung nahuli mo siyang may ibang kachat, wala nang ibang salita pa. Palayasin mo agad or iwanan mo agad. Kahit na mahal mo siya, dapat maging matigas ka. Oo, alam ko masakit at hindi madali. Pero, mas paulit-ulit ka lang na masasaktan kung alam niya na kayang-kaya ka niya. At saka kung talagang mahal ka niyan, sigurado ipapakita niya yan sa'yo na mahal ka niya. Gagawa yan ng paraan para balikan ka. Dahil mas matatakot siya na gumawa ng kalokohan kung alam niya na hindi ka nagbibiro sa mga binibitawan mong salita. Kaya kung gusto mong maging loyal siya sa'yo, gawin mong malinaw sa kanya na hindi ka natatakot na iwanan siya kapag hindi niya na-meet yung standards mo. Sigurado, kusang magiging loyal yan. Tingnan mo. Number 2, huwag kang magmamakaawa sa relasyon. Isa ito sa pinaka-effective na panlaban mo sa kanya. Huwag kang magmamakaawa dahil kung nakita niya na ikaw yung mas takot pag nawala siya sa buhay mo, na hindi mo kakayanin pag nawala siya, sigurado, mas lalong magkakaroon yan ng lakas ng loob para gumawa ng kalokohan. Kaya dapat ipakita mo na nakahanda kang lumayo kapag niloko ka niya. Masakit at hindi madaling gawin, pero napaka-effective niyan para matakot siya na mawala ka sa buhay niya. Lalo na kung mahal ka talaga niya at pampalipas oras lang niya yung babae niya. Kahit na ganun yung sitwasyon, dapat ipakita mo na handa kang umalis. At mas re-respetuhin ka ng lalaki kapag alam niya na kaya mong lumaban para sa dignidad mo at hindi lang umaasa sa kanya. Number 3, alagaan mo din ang sarili mo. Tandaan mo na hindi mo gagawin yan para makipagkompetensya sa ibang babae. Gagawin mo yan para maipakita mo sa kanya na kahit nasa isang relasyon ka, ay hindi ka pa rin nagpapabaya sa sarili mo. Na maganda ka pa rin, confident, maayos manamit, na maraming lalaki pa rin ang mapapatingin sa'yo. Dahil dyan, mas matatakot siya na mawala ka dahil alam niya na pag pinabayaan ka niya or gumawa siya ng kalokohan, maraming lalaki dyan ang naghihintay sa'yo. Maraming lalaki ang naghihintay ng pagkakataon para makapasok sa buhay mo. Kaya kapag nagkamali siya, sigurado may kalalagyan siya. Pang-4, ipakita mo na hindi ka niya kayang paikutin. Kung paulit-ulit mo siyang pinapatawad kahit na hindi siya nagbabago sa mga hindi magandang ginagawa niya, sigurado mawawala yung takot niya na mawala ka. Dahil alam niya na konting lambing lang niya sa'yo, konting bola lang sa'yo, papakitaan ka lang na umiiyak daw siya dahil nagsisisi siya. Papangakuan ka niya na hindi na mauulit pero hindi naman natutupad. Wala na. Bumigay ka na. Pinatawad mo na siya. Napaikot ka ulit niya. Kaya kung ayaw mo mangyari yan, ang gawin mo, kung may ginawa siyang labag sa'yo or may kasalanan siyang mabigat na ayaw mo, dapat ipakita mo or iparamdam mo kung ano yung epekto ng ginawa niya na kasalanan sa'yo. Huwag mo siyang papatawarin ng ganun-ganun lang. Hayaan mong paghirapan niya para makuha niya ulit ang puso mo. Pang-5, bigyan mo siya ng dahilan para mahiya. Ipakita mo sa kanya na kung nagloko siya, hindi lang ikaw yung masasaktan at kahiya-hiya. Damay pati anak niya, pamilya nyo, trabaho. Maraming apektado, hindi lang ikaw. Dahil marami sa mga kalalakihan, ayaw nila yung napapahiya.
Dahil pinapangalagaan nila yung reputasyon nila. Kaya lagi mong i-remind sa kanya, lagi mong sabihin sa kanya na ang pagiging loyal ay hindi lang para sa relasyon nyo, kundi para sa pangalan niya bilang lalaki. Dahil kung magloloko siya, alam niya na makakaapekto yon sa buong pagkatao niya. Sigurado magdadalawang isip yan na gumawa ng kalokohan. Lalo na kung respetado yung pamilya niya. Sigurado yan, hindi yan gagawa ng ikakasira nila. Number 6, ipakita mo na kaya mong magdesisyon mag-isa. Kapag nakita ng lalaki na kaya mong magdesisyon at kumilos kahit wala siya, mas magiging maingat yan sa mga gagawin niya. Dahil maraming mga lalaki ang natatakot sa babae na hindi nila kayang kontrolin or paikutin. Kapag nakita niya na kaya mong tumayo mag-isa, sigurado magiging loyal yan sa'yo. Dahil alam niya na hindi ka maghahabol sa kanya kung sakali man na magloko siya. Pang-7, pahalagahan mo siya bilang lalaki. Magpakatotoo tayo. Hindi lang mga babae ang may kailangan ng pagmamahal, ng effort at respeto. Pati mga lalaki may emosyon din na kailangan alagaan. Karamihan ng mga lalaki gusto din nila na mahalin sila bilang sila. Hindi lang dahil sa binibigay niyang pera or kung ano yung mga kaya niyang gawin. Mahalin mo siya kung sino siya. Huwag yung puro gawin mo to, gawin mo yan, dapat ganito ka, puro na lang pressure at reklamo, 'di ba? Kaya para sumunod siya sa utos mo na hindi siya mambabae, pahalagahan mo rin siya. Purihin mo siya sa mga bagay na nagagawa niya sa relasyon. Pasalamatan mo siya sa mga effort na ginagawa niya. Simple lang yung mga yan pero malaki yung impact niyan para sa kanya. At mas gaganahan siyang gawin yung mga kailangan niyang gawin dahil alam niya na na-appreciate mo siya. Kaya dapat tandaan nyo na ang lalaki hindi natatakot sa sermon or sa simpleng galit mo lang. Natatakot siya sa babae na may standards, may dignidad, at alam yung sariling halaga niya. Kasi kapag may mga ganyan ka at nagloko siya, sa huli, hindi ikaw yung mawawalan, kundi siya. 'Di ba? And sa nagpapa-shoutout sa last video natin, shoutout kay Asma Shaikh from Saudi Arabia, kay Ma'am Vika or Vika Kat from Dubai. So yun, Rek TV nga po pala, and maraming salamat sa panonood, and ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless, peace, and goodbye.